Francisco Puertes. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? Si Rogelio Babes Singson, nag-resign na po sa ICI. Yan. Ito pong banatan nito ni Congressman Tinio at ni Congressman Pulong Duterte. Hinggil po rito sa kagustuhan ni Congressman Tinio ng ACT Party List. Talagang ACT Party List, no? Yan po ang pinakamainit nung yung pinalitan po ni Tinio si Castro, si French Castro. Mainit na mainit rin po sa mga Duterte. Bakit po ba yung ACT Party List? Ang dami pong problema ng mga teachers. Bakit inuuna ninyo yung mga Duterte? Nagtataka lang ako. Okay. Correct ka dyan. Pinatatahimik na lahat. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, konting kaalaman lang po, ang word of the year, no? Mula po dito sa in-award po ng Oxford University Press. Taon-taon po, meron po silang word of the year. Ang word of the year po natin ngayon, ito po yung madalas na ginagawa nito ni Auntie Claire, rage bait. Ano po yung rage bait? The slang term describing an online content designed to elicit anger and drive internet traffic, has been crowned 2025 Word of the Year mula po sa Oxford University Press. In-announce po nitong Lunes. Ayan po. So, yan po ang ginagawa ni Auntie Claire. Tuwing nakikita po natin, hindi po ako nagtataka bakit marami po sa atin ay galit na galit tuwing nakikita po si Auntie Claire. Yan po ang ginagawa ni Auntie Claire, rage bait. Tuwing makikita natin siya, tuwing i-open niya po ang kanyang bibig, kahit na ano na lang sabihin ni Auntie Claire, galit na galit tayo, no? Yan po pala ay talagang ginagawa po yan para manggalit. Ang mga nagagalit lang naman po kay Auntie Claire ay panay po. Panay mga Duterte supporter. Kaya sa isang banda, tagumpay, no? Tagumpay po yung yun pong ginagawa ni Auntie Claire. Tagumpay po siya dito po sa atin, mga Duterte supporters. Ano lang nga po kasi parang malabo po. Kung ako po ang okay lang ba yung video natin? Parang malabo na. Paki-comment lang nga po ng 1 kung okay po ang video natin at okay po yung ating. Kung hindi po, pakisabi nyo lang kasi malabo po mata ko. Sa akin, okay na yung video eh. Kawawa naman yung mga nanonood ng sa 70 inches. Ha? Sa 70 inches po, kitang-kita po nila na medyo malabo. Guwapo ka boss, wag nang makulit. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito po, yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte dahil po panay po pa press con, panay po pa picture nito ni Tinio. Pinara na po ni Congressman Paulo Duterte itong si Congressman Tinio dahil po sa pilit na pagpapaimbestiga dito sa Davao City. Ito po ang sinabi ni Pulong Duterte. Una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, tinatakbuhan at wala tayong kinatatakutan. Kung may investigasyon ng ICI, that is very much welcome. Mas mabuti ng klaro ang lahat kaysa puro sigaw sa media. Pero kailangan kong itama ang maling pinapalaganap ni Tinio. Yes, naging congressman ako noong 2019, pero hindi ibig sabihin ako ang nag-design, nag-award o nag-implement
ng lahat ng proyekto mula 2019 hanggang 2022. Ang DPWH ang implementing agency. May sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad. Ako ang pinupuntirya mo kung di ka ba naman obobs. Di ako member ng House Appropriation Committee at di ako nagtatrabaho sa DPWH. Lalo na di ako kontraktor. Hindi ako engineer ng DPWH. Hindi ako pumipirma ng Notice of Award. Nag-iimbestiga ng ICI dito, pabalik-balik na nga. Pati PNP, CIDG at NBI, pinaikot sa buong distrito para mag-inspect. Kulang na lang pati teroristang NPA, mag-inspect na rin pag nautusan mo. Kung may nakita silang double funding, overpricing, o unfinished project, mas maganda ngang imbestigahan para makita kung saan talaga nanggaling ang problema at sino ang tunay na nakinabang. At para matapos na ang paulit-ulit na narrative na Duterte may kasalanan kahit saan anomalya, kung totoo ang objective ni Tinyo, bakit hindi niya sabay-sabay hinahabla ang mga distrito na may bilyong-bilyong flood control anomalies sa buong Pilipinas? Bakit ako lang? Bakit Davao lang? At bakit yung mga district na may 20 billion, 30 billion, 50 billion flood funds, hindi niya kayang banggitin? Ang totoo, ginagawa ko ang trabaho ko. I requested audits, I demanded updates, I coordinated with DPWH para mapabilis ang atrasadong projects. Kaya sa hearing, ipapadala ko ang lahat ng dokumentong meron ako, complete, transparent, walang paligoy-ligoy. At doon dapat ay matanong din kay Tinyo, handa ka rin bang imbestigahan ang mga kaalyado ninyo na mas malaki pa ang anomalya kaysa sa sinisigaw mo ngayon? Sa mga taga-unang distrito ng Davao, klaro, ni walay proyekto nga akong gikawatan, walay kwarta nga akong gibulsa, ug walay kontrata nga akong gimaniobra. Ang akong trabaho kay serbisyo dili pangilad. Kung gusto ng iba ng publicity stunt, problema nila yan. Ako, trabahong inaatupag, and in the ICI hearing, the truth will stand, with or without the political noise. Once again, these projects were carried out by contractors who went through and won the bidding process. These projects were then performed based on the specific laid down by the DPWH. After completion, these were then inspected, audited, and cleared by the DPWH. In short, every peso that was allocated went through the process and spent in accordance with the guidelines laid out by law. Documented lahat yan. Sige ra kagyawit, wagani ka kabalo sa proseso sa DPWH, amawa ka. Yan po ang matinding pahayag. No? Napakahaba po ng pahayag ni Pulong Duterte laban po dito kay Representative Antonio Ting. Correct po yan. Bakit Davao City lang? Ang question po natin, bakit mo pinaimbestigahan yung Davao City? Mayroon ka bang narinig man lang, no? May narinig ka ba man lang Congressman Tinyo? May narinig ka ba man lang sa Davao City na merong ghost project? May narinig ka ba man lang na merong mga palpak na hindi magandang pagkakayari? Kalimutan ko na yung termino. Hindi ba wala? Si Tinyo po ay nakatira po sa pagitan ng Kanto 9 at Kanto 11. Yan po.
Sa pagitan po ng Kanto 9 at Kanto 11, diyan po nakatira si Tinyo. Sa madaling salita po, nakatira po si Tinyo sa Kanto Gis. Ang dami po nanonood sa atin. Palakpakan naman natin kayong 367 na nanonood. Ang tiyaga nyo. Sabi siguro ni YouTube, ang tiyaga naman itong 338 na. May nanonood pa rin dito kay Manong Badong. At ang asawa ni Tinyo ay si Tina. Na Tinyo. Okay. Maganda po yung punto ni Congressman Pulong. Ito po, above board po sila. Ang dami na po nag-imbestiga. Saksi po kayo dyan. Sa kasagsagan po ng baha. Dyan po sa Cebu City. Nang huhuli po ng gagamba yung mga taga-ICI. Pero wala pa rin po sila napapakitang picture. Wala pa rin po sila napapakitang mga anomalya sa Davao City. Ngayon na naman, paimbestigahan na naman. Walang katapusan eh. Bulacan, Davao. Cebu, Davao. Mindoro, Davao. Kada isang probinsya po, bumabalik sa Davao City yung investigasyon. Antindi. Ibig po ba sabihin yung mga nag-imbestiga na una, wala kayong tiwala? Okay. Ito ang tanong natin. Tanong po ni Congressman Pulong. Bakit Davao City lang ang gusto mong paimbestigahan? Kaya halatang halata kayo, kitang-kita po yung purpose ninyo. Siraan ang mga Duterte, pero wala na po yan, wala na pong bilib yan eh. Kagaganyan po ninyo yung amo nyo, sa bagay hindi naman talaga nila amo yan si BBM eh. Alam nyo po, nagdo-double time po sila para wasakin yung mga Duterte hanggang 2028 kasi kawawa po sila. Pag ang Duterte po nakabalik sa pwesto, sayang po yung pinaghirapan nila ngayong panahon ni Marcos. Kung naging pareha sana kayo, baka mas marami pa kayong na-recruit. Kasi ang daming galit kay Marcos eh. Pero ang ginagawa ninyo, inuuna nyong tirahin yung mga Duterte. Palpak. Kung ang gusto po ninyo, mapalawak po yung hanay ninyo, alam nyo, dati, ang dami nyong congressman, Makabayan Black, napakarami. Bayan muna pa lang, 3 na eh. Meron pang ACT-teachers, meron pang kabataan, may Gabriela. Ngayon, nanalo na lang yung Gabriela. Ipinalit sa tinanggalan ng pwesto yung Duterte Youth. Doon na lang nanalo yung Gabriela. Yung kabataan, talo rin ba? Alam ko, ACT-teachers na lang eh. Dati po kung napakarami ninyo, di ba kayo nagtataka? Tatagal ninyo. Yung iba po, nakikilala sila pag napunta ng Kongreso, tumatatag po yung mga partido nila, yung mga party list nila. Sumisikat. Baliktad po sa inyo eh. Habang nagiging congressman kayo, paunti ng paunti ang nagiging congressman ng Makabayan Black. Hindi nyo ba pag-iisipan kung bakit? Kayo po nagsasabi na kayo ay para sa masa. Para kayo sa mga mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino, galit na sa pagnanakaw. Galit kayo. Galit kayo sa Duterte pa rin. Duterte pa rin. Ngayon, nung sumagot po si Pulong, sumagot din. Diba? So, ito po ang sagot ni Representative Antonio Tinyo. So, inaamin niya na kabilang ang distrito niya sa may distritong may bilyong-bilyong flood control anomalies. Bakit ako lang daw? Thank you for your candor. Inamin niya ba na may anomalya? May narinig po ba kayo sa binasa ko? Inamin po ba ni Pulong Duterte na may anomalya?
nagtataka nga siya sa dami na po na nag-iimbestiga sa Davao City. Una, wala naman nakikitang anomalya. Paano mo natiyak, Badong? Alam niyo po, may maliit lang pong makita tungkol sa Duterte. Confidential fund nga, walang anomalya eh. Nagagawa nila ng paraan eh. Ito nga, yung 1.4 million na pinambili ng CCTV, ginagawan po nila pinapalaki po nila yung issue. Yan pang may makita kayo na crack. May makita kayo na nabuwag. Mabuti na lang, ginawa po yan. Nung panahon ng panunungkulan. Yung sinasabi kasi nila, 2019 to 2022 eh. Tatay pa po niya si Duterte. Takot po ang mga kontraktor. Ano po ang pagkakaiba? Palagay nyo ng mga kontraktor din yung gumagawa. Bakit po yung mga kontraktor sa ibang lugar sira agad, no? Malabnaw yung mga semento o yung iba pa ghost project. Bakit po hindi nila nagawa yan sa Davao City? Takot ang mga sindikato sa Davao City. Yun lang po ang paliwanag doon. Takot sila sa mga Duterte na gumawa ng katiwalian. Uy, naka 500 na tayo. Maya-maya lang, 1,000 na yan. Maniwala kayo? Maniniwala siya. Kasi galing sila sa iba't ibang vlogger. Eh. Punta na po tayo rito sa... Kaya tingyo, misinformation na naman to. Tignan nyo sinabi. So inaamin niya na kabilang ang distrito niya sa mga distritong may bilyon-bilyong flood control anomalies. Wala po siyang inaamin na ganun. At wala pa rin pong nakikita. Nagpunta na po riyan si Vince Dizon. Nagpunta po si Magalong. At kung sino-sino pa po. Imagine niyo kung may nakitang anomalya sa Davao City, di dapat headline na yan. Eh nga may nagsuntukan lang na taga Davao, headline eh. Akala ko ba peaceful ang city nyo? Bakit may nagsusuntukan? Di ba? Kung may mahuling ang droga dyan, putya, headline eh. Oh, kala ko ba drug free ang Davao City? Bakit may mga nahuhuling droga? Yan pa kaya na may anomalya? Imposible. Lahat ng media, karamihan, siguro 95% ng media ay kalaban ng Duterte. Dahil ang mga media po, pag-aari po yan ng mga oligarko. Alam nyo namang ginawa ni Tatay Digong sa mga oligarko. Pinigilan silang magnakaw. Okay, punta na po tayo rito sa susunod. Ito na po yung main topic natin, no? Rogelio Babe Singson ay nag-resign from ICI. Ito po ang balita. Basahin lang natin ng konti. Former DPWH Rogelio Babe Singson resigned as one of the commissioners of the Independent Commission on Infrastructure. Yan. Ayon po kay Andres Reyes. Sabi po ni Reyes, ang resignation ni Singson ay effective December 15 but could be extended until December 31. Ito po ang katwiran ni Babe Singson. He mentioned the very intense and stressful ICI work has been taking its toll in his aging body. Correct naman po, itsura pa lang ni Babe Singson may matanda na talaga, no? Siya po ay 77 years old. Reyes said he has no information yet on Singson's successor, nor did the ICI have in mind any personality. No, we have not thought of that. We have been very busy. Yan po ang pahayag ng chairman ng ICI na si Reyes. Okay. Pero ayon po kay Erice, mas maganda po, mas maliwanag po ang mga paliwanag nito ni Erice. Kasi
mga kasama niya po 'to sa kapartido niya 'to, eh, 'di ba? Mga, bataan sila ng, bataan po sila ng mga Aquino. Sabi po ni House Senior Deputy Minority Leader, Caloocan City, 2nd District, Representative Edgar Egay Erice, ah, ay dedo na raw po ang ICI dahil po sa pagre-resign ni Singson. Yan po ang paliwanag nito ni Erice. Ayon pa kay Erice, ICI is now dead. It has no credibility, especially ngayon. Bago ng bago ang naratibo ng palasyo. Ayan. So ang ginagawa raw po, ayon kay Erice, pahihiwatigan nyo po kung ano yung sinasabi ni Singson. Siguro kung hinahayaan lang sila sa pagtatrabaho nila, hindi masyadong presyurado. Pero ayon kasi kay Erice, cover up will require a series of cover-ups until it explodes right in their faces. So dahil po, eto kay Erice po to, no? Malamang, sabi ni Erice, nakaka-pressure yung mga pagko-cover up na ginagawa ng ICI. Kasi nga po, yan yung problema ng investigative body ni tinayo ng Malacanang. Natural, maglilingkod po yan sa Malacanang. Kung mga taga-Malacanang po o kamag-anak po ng taga-Malacanang o mga kaalyado o mga mismong taga-Malacanang yung involved, ano pong mangyayari sa investigasyon? Yun nga, yung sinasabi ni Erice. Magkakaroon po ng sandamakmak na cover-up. Kaya po, hirap po sila na itimpla yung ICI para makapaglingkod sa mga amo nila sa Malacanang. Kaya nga po, tayong mga Pilipino, di ba? Majority ng Pilipino, kilala na natin. Kaya na nating pangalanan yung mga mastermind. Pero ICI na lang po ang hindi kaya. Sabi ko nga kanina, pagtatayo pa lang po ng isang investigative body, alam na kagad ng pinuno kung ano yung tunguhin eh. Ito mismo si Babe Singson, nung siya pa po ay miyembro pa niyan, siya po nagsasabi na magmumula sila. Mula po sa baba. Ano po ibig sabihin ng magmumula sila sa baba? Yan. Mukhang ang direksyon po nila, magkaso ng maraming panay mga dilis, panay sapsap. O, yan po yun eh. Pareho po sila ng Blue Ribbon ni Lacson eh. Maraming pangalan, maraming pinakakasuhan, maraming lumalabas na pangalan, akala nila bumibilib sa kanila yung mga tao. Hindi po ganun ng mga tao eh. Kahit po 1,000 pa yung ipakulong ninyo, mayroon pa rin pong hinahanap yung tao. Ang hinahanap namin yung malalaking isda. Ang hinahanap namin, wala pong iba kundi yung mga mastermind. No? Nakaka-pressure po talaga yan. Bakit po? Tayo nga, alam na natin kung sino yung mastermind. Mga taga-ICI pa ba? Nasa kanila po lahat ng papeles. Marurunong pong mag-isip yan. Si Del Singson po, alam niya po yung patakaran sa DPWH. Oh, malamang yan, pinako-cover up sa kanila. Meron na po ba kayong narinig? Nakakasuhan na si Bunuan o pinahahunting na si Bunuan o pinahahanap na? Ang hirap pong isipin nun na nag-iimbestiga kayo pero mayroong pinagko-cover up kayo. Meron kayong hindi dapat banggitin, meron kayong hindi dapat puruhan ng investigasyon. Mahirap po yan sa mga tapat ang kalooban. Hindi ko po kilala yan si Rogelio Singson. Pero kung tapat po ang kanyang kalooban, masakit po sa dibdib yan. Yung inuutusan ka mag-cover up. Yan po ang sabi ni Erice. Okay.
Sabi pa po ni Erice, I was not surprised. Hindi na ako nagulat. Dahil kami po ay we exchange text messages. Siguro panay na angal ni Babe Singson. Grabe naman tong pinagagawa sa akin ng Malacanang. Grabe naman to. Cover up po. Alam niyo po, sa mga kaibigan, nasasabi mo yan, hindi ba? Alam mo na yung kaibigan mo, hindi ka ikakanta. Yung nakakapaghinga ka ng sama ng loob sa mga tunay na kaibigan. Kaya yung sinasabi ni Erice, kapani-paniwala to eh. Yung cover up, kasi sabi niya, I was not surprised. We exchanged text messages. Oh, eto pa po. Ano po ang napakabigat sa loob ni Babe Singson? He feels that why would he allow himself and his family the risk and sacrifice their privacy to solve the problem of Malacanang? Tanyo? Family feud and trying to find who stole from government. Ang hirap nga naman po yun. Bakit niya po sasakripisyo? No? Sa 77 years niya, 3 years old na siya, hindi na po siya bata. Bakit po niya isasakripisyo yung katahimikan ng kanyang pamilya para lutasin yung problema ng Malacanang? Lalo na, masakit po sa dibdib. Okay lang sana kung o sige, wala kaming handyan. Gawin nyo lahat ng pwedeng masagasaan, sagasaan nyo sa investigasyon nyo. Okay sana kung ganun. Pero kung yung meron kayong dapat i-cover up, eh masakit po sa dibdib yun. May mga tao kayong dapat iwasan sa investigasyon. May mga tao kayong dapat hindi nyo hahagilapan ng ebidensya. Kaya kita nyo, si Babe Singson yung nag-announce na hindi pwede yung Diskaya na maging state witness. Hindi pwede yung mga engineer ng Bulacan na maging state witness. Bakit? Sila yung nagtuturo kay Martin Romualdez eh. Si Diskaya tsaka yung Diskaya hanggang kay Martin. Yung mga engineer ng Bulacan hanggang kay Saldico. Kaya napakahirap po nun. Kaya hindi po sila magiging makatotohanan sa sarili nila. Okay, eto pa. Dagdag pa ni Erice. He feels that they are becoming a punching bag and might be accused of being the washing machine. Correct. Di po ba? Yan naman po ang akusasyon natin dito sa ICI na ginagamit lang kayo, no? Ginagamit lang yung ICI para pabanguhin, no? Para iligtas ang mga Marcos, Romualdez at iba pang mga malalapit. Kayo po yung kumbaga kayo yung nakalantad sa mga tao eh. Pag hindi po, halimbawa, pagtapatan na po tayo, more or less, ang tinutukoy po ng mga tao na mastermind, no? Ayon po, kahit magpa-survey kayo ngayon, more or less, si Martin, si Saldico, di ba? Sigurado tayo yan. Lahat ng utak ng tao, nakatuon dyan sa dalawa na yan. Bakit? Kasi nga po, sinabi na ni BP Sara, sila may control ng budget eh. O tapos si Saldico, ang tinuturo ni Saldico, o yung mag-aama, yung mga pamilya ng yung first family na. Tinukoy niya na si BBM, tinukoy niya si First Lady, tinukoy niya yung presidential son na si Sandro Marcos. Kaya kung susundan niyo po yung sinasabi nila lagi, na pag kayo po ay susundan ninyo yung kung saan kayo dadalhin ng ebidensya, if you will follow the evidence, mahirap po yung kalagayan nga naman ni Dale Singson.
sa kanyang katandaan. Ngayon pa ba siya? Hindi naman siya kumita riyan. Ha? Hindi, hindi, hindi naman siya kumita. Presyurado ang kanyang pamilya. Kaya punching bag na sila, na wala silang kinita, aakusahan pa sila na washing machine sila, na pinababangon nila yung he also feels that without congressional mandate of the ICI, kulang na kulang authority nila. Kulang sila ng pangil. At ang pinakamalupit sa lahat, mga ultra-bilyonaryo po tong mga magnanakaw na to. Ano yung sabi kay Saldico? Ilan yung bodyguard, ilan yung bantay, ilan yung jaguar, ayon kay isang batalyon, di ba? Ayon kay Gutesa, ganun karami ang bantay. Ilan ang bantay ni Babe Singson? Sa palagay ninyo, may isang batalyon ba yan? Ilan ba yung isang batalyon? Di ko rin alam. Yun lang yung pagkakatanda ko yung kay Gutesa. Ganun po karami yung security. Si ano pa lang yan, ha? Si Saldico pa lang. Paano pa si Martin Romualdez at paano pa po si BBM? Okay. Ano pa po? Ito ang pinakamalupit. At baka mabalikan pa sila ng mga makapangyarihan na involved. That is why, yan po, yan yung mga kinonsider niya. Ito po yung sinabi ni Erice. Ngayon, tinatanong po ng mga press. Yung sinasabi ba ni Erice na binanggit niya nung kanyang privilege speech na mayroong miyembro ng ICI na nawawalan na po ng pag-asa, si Babe Singson ba yan? Okay, kaya ang konklusyon ni Erice, kung magre-resign na po itong si Babe Singson dahil sa kakulangan ng poder, lalo pong mawawalan ng tiwala ang ating mamamayan. Sabi po niya, without contempt powers, we might as well just ask the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Yan po ang paliwanag ni Erice. Correct na correct. At saka po, eto sa tingin ko po, hindi na po nakakatulong yung ICI. Yan nga, kita nyo. Tatatlo na lang sila, nag-resign pa isa. Yung special investigative, nag-resign din si Magalong. Resign palit lang po ang nangyayari. Ngayon, eto pa po. Dahil po sa pagtatayo ng ICI, nagawa po nila na imaniobra na itigil yung investigasyon sa House of Representatives. Di po ba? Dahil dyan sa speaking of investigation, meron na naman pong si Mr. Press Conference. Ito pong si Lacson, meron na naman pong mga pinunyag sa kanyang ambush press conference di umano. Tingnan po na lang din paririn bago natin panatan sila. Tingnan po natin si Lacson. Panatan mo yan. Nasa mga 79 billion. Ano to, 180? Yung 180 extrapolation yon based on the 420 plus another 250. But yung DPWH submitted to the Blue Ribbon Committee an updated report. Actually, lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of
13,000 projects. So magkano na po yung amount ng ghost projects? Ang ghost nasa, kung i-extrapolate natin sa 30,000 plus na flood control projects, nasa 79 billion. Still huge, ano? Opo. Considering the we're talking of yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Ano pong magagawa dun sa 79 billion, sir, na nawala na, down the drain na? Well, ako ang sasuggest ko is for the Ombudsman to deputize not only the DOJ, but, you know, I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong, maghanap. Kasi talagang widespread We're not talking only of Oriental Mindoro and Bulacan. We're not only talking of La Union. We're not only talking of Candaba. All over the Philippines Okay. Tignan po ninyo ang sinasabi po ni Lacson, napakalawak po talaga. Hindi lang po Bulacan, hindi lang po napakalawak, hindi lang Candaba, hindi lang po La Union. Ang lawak po ng nitong talagang corruption na to. Tapos sa ano pa lang daw, sa 79 billion na sa Ghost Project pa lang. Tapos nababawi pa lang. Ang problema ko rito kay Lacson ganito. Una, bakit ang concern niya bilang Blue Ribbon Committee, bakit ang concern niya pagbawi? Hayaan mo sa iba yan. Ang concern mo dapat mapanagot, matukoy kung sino yung mga mastermind. Hindi po yung paano mababawi. Kasi alam niyo sa totoo lang parang pinagmamalaki din niya ni BBM yung pagsosoli ni Alcantara, yung pagsosoli po ni Bernardo. Alam niyo po ba yun? 110 million nagsoli. Malaki po yun, totoo. Pero billion po yung ninakaw nila Magsosoli po ng 110 million. Bakit po dapat matuwa yung gobyerno dun? Ang liit po ng sinusoli. Tapos nag-expect sila. Ang point po ba, pinagmamalaki nyo po ba na achievement na Senator Lacson? Ang pinagmamalaki mo bang achievement yung nakakabawi kayo ng pera? Hindi naman po yan yung purpose ng Blue Ribbon Committee. Siguro yung finance, Department of Finance o kung sino man yung kukuha ng pera, yan po yung purpose. Kaya makikita nyo po yung pagkakaiba Kay Marcoleta po, napakalinaw. Ang tumbok niya po, tinutumbok po nung Blue Ribbon ni Marcoleta, matukoy yung mga malalaking isda, yung mga mastermind at maparusahan. Dito po, ang tinutumbok ni Ping Lacson, makabawi ng pera. O ikalawa, ang question ko, bakit hindi ka na lang mag-imbestiga ulit? Senator Lacson, paulit-ulit ako rito. Bakit hindi po kayo nag-iimbestiga? Asan na po yung investigasyon? Bakit po wala na kayong iniimbitahan sa Senado? O bakit po importante to? Wala na po yung ICI, wala po yung HOR. Hindi po makapag-imbestiga yung ICI dahil sabi nila wala silang mga contempt power. Sino may contempt power? Blue Ribbon Committee ng Senado. Ibig mo sabihin, Badong, lahat ng ipapatawag ni Lacson kinakailangan pumunta? Opo. Kasi pag hindi ka pumunta, pwede ka i-contempt. Di po ba? Maliban kay Martin. Pero lahat dapat pumunta. Bakit po, Badong, kaya naman sabihin ni Lacson sa press conference. Tignan nyo po Ito magandang tanong Kung kaya naman palang sabihin, ilantad, i-expose ni Ping Lacson sa press conference yung kanyang mga natutuklasan, bakit magpapatawag pa siya ng Blue Ribbon? Bakit mag-iimbestiga pa? O bakit po? Kasi hindi naman siya reporter.
kung ipapalabas niya lang yung ayon sa kanyang nasa isip, o hindi naman siya vlogger, di ba? Siya po ay senador at Blue Ribbon Committee Chairman. Ano po pagkakaiba ng pinipreskon niya lang yung sinasabi niya at nag-iimbestiga? Pag preskon mo lang, hindi pwedeng pagbatayan yung preskon para makasuhan. Yun po yung pagkakaiba eh. Unlike kung yan po ay committee, ay dumaan po kayo sa hearing, nag-hearing po yung Blue Ribbon Committee, yung resulta po ng hearing, pag naging committee report po yan at kasama po sa report ninyo yung pakakasuhan, halimbawa, kasuhan si Martin Romualdez, halimbawa lang po to kasuhan ng plunder o nire-recommenda ng committee na kasuhan ng plunder si Romualdez at saka si Saldico. Pwede pong pagbatayan niya ng ombudsman para makasuhan kasi nag-imbestiga kayo eh. Under oath yung mga tao. Under oath sa Senate. Ano pagkakaiba pag sinabi lang ni Lacson yung mga panukala niya? Hindi po yun mag-i-stand sa court. Kasi hindi naman under oath yun eh. Yun po ang pagkakaiba, kaya po hinahikayat natin si Lacson na mag-imbestiga. Buti pa yung mga walang katuturang ginagawa ni Kiko Pangilinan, no? Imbestiga lang na imbestiga, kahit na ano lang, tungkol sa agriculture. Ang kailangan po natin ngayon, maimbestigahan na talaga to. Kung buong bansa po halos, tiyagain nyo. Wala ka pang isang buwan na nag-iimbestiga, tigil ka ng tigil eh. Alam nyo po ba, in fairness po kay Dugu-Dugugang, kaya, anong pangalan na nga nito, kay Gordon, nag-imbestiga po siya ng Parmali. 7 months ba o 11 months? Ganun po katagal yung investigasyon. Kaya lang, di rin naging matagumpay kasi gusto niyang gawing mastermind ng Parmali si Digong. Wala naman nagtestigo laban kay Digong. Wala ring ebidensya laban kay Digong. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong.